Hello, what's up guys? Welcome back to Good Bro Production. I'm here, your boy Plan Notif, giving you guys another video reaction video. And this time we're talk about Flip Top Pistolero versus Fruz. I-like muna natin yan guys. Shoutout nga pala kay Pistolero, shoutout kay Fruz. Shoutout din pala kay Enigma sa buong Flip Top staff. Maraming salamat sa inyong lahat guys. At maraming salamat sa mga nagpapa-request nito at nirequest na to at binasa ko na rin. Susunod ko mamaya yung Kriplik at Batang Rebelde mula kay Macmac Rebinos at Moonlight 0423 yung Krega versus J Black. Ayan, hindi pa natin alam. Shoutout nga pala kay Eric Kun. Sabi niya, Sir Plan, shoutout from NY USA. Next Tipsy versus Sak naman. I'm a silent watcher and subscriber from last year pa. Interesting yung mga sinasabi niya about life. Sabi niya ganun. Gawin natin yan pag ano. Salamat na-appreciate mo. Yan. Ano pa ba? Yun na pala. So, gawin na natin to guys para makarami tayo guys at sunod-sunod na to. After neto, react pa tayo ulit. At bago tayo mag-start, gusto ko lang pagpasalamat sa mga nandito pa rin nakaantabay, walang sawa na nagtitiwala at nanonood ng reaction video natin. Kung may chance kayo guys, mag-subscribe kayo, i-like nyo, i-share nyo yung video natin kasi kahit pa paano maabot natin yung iba kasi wala namang back up sa atin, walang mag-share ng video natin kundi tayo lang. At wala tayong ka-close ng mga sikat na pwede mag-share. Wala tayong ganun guys. Tayo lang talaga. So, ganun pa man, malaking tulong na yun nag-share kayo. At kung hindi man ninyo ma-share, kahit i-like nyo na lang para ma-recommend sa iba. Ganun pa man, di ko inaatake mga paborito ninyong artists. Nandito tayo para mag-react. At nasa facts, meaning at message. Kung masabi man ako hindi maganda, kayo na bahala magpasensya. Ganun pa man, let's get to it. Bago tayo magsabi, bigay ko lang yung pedigree ko. Ang music producer in California. I'm na audio engineer at the same time. Ang massive notorious sa NLP, massive practitioner, applied psychologist. Doon sa my description, nandun yung personal channel kung gusto nyo marinig kumanta, mag-rap, tumula, whatever it is. This coming next month, magre-release ako ng bagong kanta. Kung trip ninyo mga ganong klase ng style, let me know. But ganun pa man, let's get to it. Flip Top, Pistolero versus Fruz. Mula sa Flip Top. Tapos ninyo yung video guys. Yo! Lasan nga natin. Patay na. Shoutout yan ito. Hindi ko may pagkakaila na maraming mga MC na may ayaw sa akin kasi minsan parang pakiramdam nila na i-criticize ko sila. O siyempre parang pakiramdam nila wala akong karapatan magsalita na mag-criticize o mag-react sa kanila kasi parang hindi ako belong sa kanila o dahil hindi ako battle artist o hindi nila ako kakilala o close, parang hindi ako napunta sa Flip Top. Parang ako, para sa akin, gusto ko na lang manood ng live din talaga para lang ma-experience ko siya. Pero may mga tao talaga at MC na pakiramdam ko hindi ako gusto dahil nga pakiramdam nila hindi naman ako kilala o hindi nila ako nakasalamuha, hindi ako parte, parang ganyan, which is understandable. Pero para sa akin, okay lang naman, kasi I don't have to. Kasi ganun talaga guys minsan talaga ang mga tao naghahanap sila ng lugar kung saan pakiramdam nila belong sila. Ganun talaga. Tuloy na. Gusto ko yung experience ng Gubat kasi maganda yung crowd lagi, maganda sila sumalubong sa MC. Pumayat si Pistolero siguro mga 15 pounds yata. Kailangan niya pumunta sa gym. Kasi gaganda yung itsura ni Pistolero, papogi pa siya, tapos maganda katawan niya. Tataas pa yung niya, yung tawag ito. Gaganda pa yung charisma niya. Tingin ko, magiging malakas tong gabi na to. Yo. Isang malaking karangalan ng maging main event ng Gubat 14. Pag pinapanood ko si Fruz, para siyang battle rapper na AI. Para siyang ganun yung mga sinasabi niya parang naka-preset na, parang hindi ko siya makitaan ng kaluluwa sa ginagawa niya. Kumbaga, marami siyang sinasabi pero parang may part na parang wala rin siyang sinasabi at the same time, ganun. Basta ako nag-step up lang ako ng game ko rin kahit papaano. Pinagandahan ko rin talaga. Dati, mas moron siya Maganda kay Fruz, active siya, talagang sumasabay talaga siya. Hinahasan yung galing niya. Naiintindihan ko yung sinasabi ni Pistolero na minsan para siyang AA na parang, paano ko ba sabihin?
Siguro maingat lang si Frus sa mga linya na binibitawan niya. Comedy, although nagmumulti na siya noon, ngayon mas grabe na yung multi niya. Kaso nakikita ko naman sa sobrang multi ni Bruce, parang nasa sacrifice na yung mga message nung mga dapat mong sabihin. Kasi Ang ganda ng sinabi ni Pistolero dito. Sabi niya, sa sobrang multi mo, nasa-sacrifice yung mensahe. Importante talaga yung mensahe mo. Facts, meaning at message. Pag na, mo talaga, magandang bagay. May facts ba doon? Kasi yun yung bagay na pwede magpa-wow factor talaga. May katotohanan siya. Pag verify mo, factual siya. Maganda pa yung metaphorical niya. Tapos yung mensahe, napakaganda na nadadaanan lahat. Yun. Tuloy natin. tugma ka lang ng tugma. Kasi gusto ko yung kalaban na may sinasabi. Gusto ko yung kalaban na may kahit konting pinaglalaban man lang. Galing siyang mag-breakdown ng mga style din ng ibang battle MC. Kahit papano, nagagawa niyang effective yun. Tingin ko masasabi na okay. Okay yung magiging ipapakita ko. Kasi minsan ako din mismo, may mga battle ako na feeling ko hindi maganda yung handa ko, tas nung nandun na ako sa stage sobrang lakas pala. So hindi ko rin talaga masabi. Hindi ko masabi kung ano kakalabasan nito. Basta ginawa ko yung Fruce brand na kinaantay ng mga tao rin. Kaya meron din ako kakaibang gagawin ngayon. Meron akong tinetesting na style na Medyo may katotohanan yung sinasabi ni Frus kasi yung Frus brand style niya talaga eh. So parang kung hindi man siya mag-adjust para sa iba, it makes sense kasi style niya yun, di ba? But at the end of the day, may mga tao din talaga na parang gusto nila ng bago, Pero na-appreciate ko yung sinabi ni Frus na Frus brand, ito ako ganyan talaga ako Parang gano'n din talaga. na bago ngayon. Yeah, tangina, galingan natin tol. Banata mo ako ng mga 19 syllables. Doon ko lang na-realize na hindi lang basta makabago yung hinahanap natin, but yung tendency na mag-elevate tayo sa idea na gusto natin. Hindi ko alam kung nagigets ninyo, parang may mga tao na gusto nila na makabago yung pinapakinggan nila. Makabago ba talaga yung gusto nyong pakinggan o nag-transcend lang kayo sa bagong enerhiya? Yung parang may hinahanap lang talaga yung katawan ninyo na enerhiya, na energy, na frequency na gusto nyong matap. So, makabago ba? Kasi may mga rapper talaga na nadaanan ng lahat ng klase ng style Pero nag-stick sila sa idea na style na meron sila kasi pakiramdam nila, yun yung pinaka-transcend na enerhiya na pwede nilang abot at para sa kanila, malakas yung bagay na yun at yun yung pinaka-level nila na malakas. So, para sa kanila, yung value o yung metro ng kalakasan, yun yung bagay na yun. Yun yung hinahanap nilang lakas. Pero para sa iba, parang luma na siya, diba? So, naiintindihan ko yung perceptive ng iba, luma na siya. Hindi na siya bago. Pero sa tao na gumagawa ng style na yun, pakiramdam nila yun yung pinakamataas na kalidad ng musika. So, na magkakaiba talaga ng perspektiba yung bawat individual. Tuloy natin. Na mga para-para mo na ganyan. Yun. Ina-expect ko yun sa'yo. Sana may makita rin akong iba para at least, di ba, may mairibat man lang ako sa'yo. Ayun, good luck sa atin. Yeah, please. Yo, Pistol, alam ko, gigil ka sa panalo dahil sa huli-huli laban kay J Black. Kaya alam ko, preparado ka ngayon. Natalo pala siya. Yun lang, sabayan kita. Natalo siya kay J Black. Flip Top Gubat 14, nandito pa rin, IEC Convention Center Cebu, huling laban ng gabi. Shoutout sa lahat ng mga MCs na lumaban ngayong araw. Shoutout sa lahat ng MCs na bumiyahe pa ng napakalayo para sa event na to. At syempre, lahat ng mga kasama natin, mga bumiyahe din sa labas pa ng Cebu City para sa event na to. Sa lahat ng supportan. Subukan kong litan yung video guys kasi last time, almost 1 hour na naman ako. Tunay, live at online. Iba pa rin pag live, Flip Top pag-ingay para sa huling laban natin ngayong gabi. Tinira ako ni Enigma, iba pa rin pag live, which is true, totoo naman yun. Kaya gusto ko pa rin pumunta kasi gusto ko marinig and live paano ba talaga, diba? Kasi dito kasi ito yung advantage ko, nasusuri ko siya Pero pag live din talaga, hindi mo na mahihinto. Flex Gaming 88, Manila Play, silipin yan. At syempre lahat ng mga represent collab. At hindi ito mabubuo lahat. Wala dito mabubuo kung hindi sa tulong ng Rapolo, ni John Leo, ni Tatex, ni Tata. Shoutout sa kanila palagi.
sa local staff din. Pakyo ka kay Hiram kung asan ka man. Shoutouts kay Lord. Shoutout kay Kira. Siyempre, High Minds, Crown Manila, Flip Top Beer, Black Manila, Real Jokes Clothing, Hype Beat. Shoutouts kay Boss Benji, palagi. At sa kanan ko, Tondo represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para ay Pistolero. I'm here, malaking shoutout sa Tondo Tribe, malaking shoutout sa Hush Music. Shoutouts to the tribe, palagi. At sa kalawa naman, Binagoda Rizal, represent para sa inyo. Magyay tayo lahat para kay Fruz. Stand on peace. Shoutout sa The Greenhouse, tsaka sa Dreadman ko, si Ras Dumakulem sa Facebook. Check na lang. Shoutouts na palagi, The Greenhouse. Magkakostos dapat. Pero sinabi ni Fruz, mauna na lang daw siya. Pumayag naman si Pistolero. Pakinggan natin, unang banat, Gubat 14, Fruz. Yo! O eto, payak na pambungad. Simple scheme. Lecheng to talagang say no match. Peaceful here. Pen game ko mas advance sa'yo ng million years. Di ko feel yung idiotic at incomplete na skill mong weak. Kanyang estilo ay mang real talk and it's toxic parang TikTok vids na mga trip mong chicks. It's so weird, animoy Krinos, breed lang si Bog Chick at Winston Lee. See homie, even if I've been low-key, I'm a real OG, kaway kit only sa POV. Kill tong bitch nila Green Nogi, biglang inorgy nila Big Joey at D Horsey. Tang ina! Kamusta mga Bisaya? Miss ko kayo ah. Nga pala, nakarinig na ba kayo ng tunay na multi? Yung tipong pag may humarang pas lang, dumayo ka rito upang hakbangan, umayos ka pistol, gumalang ka nga't wag umas ng halang. Wala tira ungas ka naman at kanina umatas na lang pagkat di ka obrang malamang. Sa aking tugmang balagbag, sure kang babagsak, lumalagapak, frus lang sa kalang, gubat 1 pa lang, nandito na ako. Gubat 14 na, tang inaanigma, ba't nandito pa ako? Buti na lang, plano ko talagang mag-unwind sabay mushrooms. Kaya pala sabi mo, heavyweight, kasi bibigay mo, man-child na may man-boobs. Lyrics at gimmick niya umay, lyrics at gimmick niya umay, matindi nga yung lines, walang silbi lang yung style. Ngayon, payong kapatid, ngayon parang please give up your life. Give it up your life. Pistol here, baka here's Bonjing. Halata lamang siya'y hindi macho type. And I am not surprised if you are eating lots of rice. Champion, isa buhay, hindi mahilig sa ginisang gulay. Basta, kingina mo, bay, you are giving me Jimmy Santos vibes. What to expect sa aking next step? Simple lang, you'll die. Tinaturahin ng clinic, ito'y academy, pagkat infinite ang capacity ng criminal kong mind. Napaka-delikado ng mga nilikha kong rhymes na ang limit lang yung sky. Putang ina mo, pistolero, this is brought to you by Fruz, and I'm the reason why siya ay dili mag-survive. Kaya, Christian Carlo de Coling Cañares, makinig ka, ito'y informative. Pinanganak siya May 12, 1995. Year of the Pig. Bars. Kaya pala bantaba mong hayop ka? Kamusta ka naman ngayon? Alat ba? May pinagdadaanan ka? Wala pa? Pwes huwag ka mag-alala pagkat sure na magkakaroon. Mga dadalasin mo sa parating na taon? Malamang di mo matik. Tumal, lugmok, lumbay, lungkot, at iba pa tang inakayari ka na sa Year of the Snake. Kalawat ka ng aberya sa iyong negosyo, pamilya, kare at karera. Madalas ka malilimas kaya masisilatan yung natitirang pasensya. Pagkat
Enemy mo yun, tanga! Siguradong madedepress kami. Believe it or not, aware ka man o ignorant, ang astrology, magmamanifest pa rin. Gusto nyo sample? Eto, sakto. May kasama tayong Chinese men. Ngayong 2024, Year of the Dragon, tama? Ang enemy sign niya, Year of the Dog, tama? Sa next na linya, tsak mangingilabot ka. Kilala nyo ba si Pio Balbuena? Pinanganak yon June 6, 1994, Year of the Dog. Alam mo naman siguro kung ano inabot niya. Hindi kita tinatakot ha. Sige lang, ikay pumalag. Hindi nga gusto ko huwag ka matakot eh. Para sa katangahan, ikay sumagad. Una pa lang, Mike. Yan, sinusubukan ko guys, wag masyado mag-react, magsalita para kahit paano ma-experience ko yung kung live. Tingnan natin yung kay Pistolero. Natin. Okay lang yan, to nag-multi na lang forever eh, no? Ang daming sinasabi. Year of the snake, tas yung mukha, monkey. Yung nalalaman pang, Year of the dragon, Year of the pig. Tangin, ang daming sinasabi ng bobo. Ganito yung mga itsura ng scammer sa Binondo. Gubatwan pa lang daw, nandito na siya. Kanya bang niyayabang? O, palakpakan naman natin yung longevity ni Tarzan. Ano Bruce, puhiningin ako, talo ka na agad. Hindi daw siya natatakot sa akin, sabi ng putang inan to. Ulul, matapang ka lang kasi dalawa kayo. Tapos mukha ka pang John Leyong malaki. Anak ng puta, ox din. Kompleto na yung lineup. Bruce, Pros, Frozen. Ano Pros, pag-spit pa ako? Everybody say sheesh! Yeah. Isang taon na din, simula nung in-adjust ko yung orasan. Hayaan niyo muna ako magbalik tanaw sa puntong to. Pagtapos nun, tigagubat din yung nagbigay sa akin ng huling asunto ko. Kaya pinangako ko sa sarili ko na kung tatanggap man ako ng bate, lahat ng sasabihin ko totoo. May nakapagsabi na ba sa'yo na ang baho ng ulo mo? Tangina mo, quarantine battles pa lang, kinikengkoy ka na ng mga MC. Ginawa na yung katawa-tawa. Alam nyo kung ano yung nakakapagtaka? Imbis ma-conscious si tanga, pinaglaban niya pa talaga. Tangina tol, yung ganitong bukas eh, di pinapaliguan para manatiling maganda. Putangina mo, di ka nahihiya, yung ulo mo amoy paa. Putangina ko. Yung dreadlocks mo amoy dead rat. Tiis pogi ang puta. Tangina ang labo. Tapos siya pa yung mahilig mapersonal. Mga sikretong tinatago. Palibasa, hindi ka na nahihiya sa sarili mong baho. Tangina, damay asawa, damay pamilya. Putangina mo ako nga eh. Alam ko lakad ng nanay ng anak mo. Pero hindi na para ibunyag ko dito yon, makuha ko lang yung boto. Sapat na sa akin na malaman nila na sa pekpek niya may tattoo siyang demonyo. Real talk. Ayaw nyo maniwala, search nyo sa TikTok. Naka-bathing suit, nandito yung sungay. Kalahating mukha lang yung makikita mo bandang taas. Ibig sabihin yung bibig nandun sa lugar kung saan yung ihi lumalabas. So pag nagsisex kayo, nakapikit ka lang, pinapakinggan yung ungol niyang malakas. Kasi pag tumitingin ka sa pekpek niya, para kang chinuchupa ni Satanas. Tanginang sex life yan, oh. Isipin mo magro-romansa ka lang, kakainin mo lang yung pussy, sir. Tapos pag dilat mo, kalaprapan mo si Lucifer. Tangina tol! Wala kayong kantutang payapa! Kada may mangyayari sa inyo, daig mo pa nagkasala. Inanakan mo pa talaga, di ka na naawa dun sa bata.
Ibig sabihin, nung pinanganak siya, para siyang sinuka ng yawa. Oh, grabe naman si Pistol, nandadamay, ulol. Magpasalamat ka pa nga, wala akong inisplok. Kinengkoy ko lang yung moment niya. Di mo ko katulad na lahat na lang kinakalkal para lang may ma-accomplish ka. Buwak nung iwan siya nung Elvis, yung mga sulat ni Bruce, nagbago na yung timpla. Nung nawala yung E dun sa FE, ang resulta, toxic na. Kasi isipin nyo naman, ultimo 700 na single sa music video ni Type, nire-reklamo ng gagong to. 700 na music video, sobrang cheap nung angulo. Tangin na nag-expect ka ng 4K na quality tapos yun lang yung budget mo. Eh kahit sa 720p, kulang pa yung 700 mo, bulbul. Kinangin namin, Maril, to kang puta. Ganyan yung mga baon niya sa flip top. Kala mo hindi ko alam na nag-PM ka ba sa mga taong minsan kong nakabalikat? O sige, spit mo isa-isa yung mga angulo mong nakagilap. Walang pinagkaiba yan sa music video mong punong-puno ng cheap shots. Pukin ang ina. Ano? Wala namang bago sa ginagawa nito eh. Multi-personal Google Bars. Yan lang yung mga ambag mo sa amin. Tawag mo nga sa Mandela Effect, Mandela Effects. Ano yung plug-in? Tangina mo, biligay na sa'yo ni Google lahat. Ang trabaho mo na lang, banggitin ang tama. Tapos feeling mo, ang galing mo. Magre-reference ng mga random Google Facts para mukha kang matalino. Eh kahit banggitin mo pa yung Bugatti Chiron, mananatiling cheap ka iho. I-reference mo man yung mga stalactites, di ka magiging gem dito. Tangina, multi ka ng multi-buy, pero yung numbers di nag-multiply. Ang daming ways para mag-suicide, pero ang napili mong kunin ay match up na you and I. Isa kang foolish guy. Kung iniisip mong ikay aking i-euthanize, siguradong dadamahin ni Bruce ang pag-neutralize at ipapako to sa cruise, tawag tong crucified. Pagkat aking nilagaray, walang kwentang style niya. Kada hugot pang atake parang deck lang ni Kaiba. Malakris to basic pero di mo madi-deny na kayo'y napa-I believe sa aking experiment time, ah. Diba? Kasi di ba ganyan ginagawa mo? Pasyaan mong ipaalala ko sa tao. Magkaiba ang malawak mag-isip sa malawak lang yung bukabularyo. Mapagtugma-tugma mo man yung linya, mananatiling madilim yung kwarto at walang iilaw na bumbilya kung hindi yun konektado. Diba? Wala akong pakialam sa multi mo kahit gaano katagal mo yung pinaghirapan. Katapat mo, epektibo, di mo makakailayan. Sa oras na pakitaan, uuwi tong gumagapang dahil hindi ako pumunta dito para tumugma lang. Nakuha na ni Pistol yung first round kasi sa tingin ko mas dynamic yung ginawa niya. Mas maraming schema, tas maganda yung content. Tuloy natin sa Yo! Tangina sa sinabi niya na wala ako doon. Anong may demonyo po? Tangina, hindi ko asawa yon. Yo! Tangina! Parang gago talaga tong timang. Mabaho daw yung buhok ko. Tangina mo yun. Hininga mo tsaka buhok ko magkasibaho lang. Yo! Bukod sa wala kang choco na batok, sa comedy, di ka naman cringy. Kahit kuya siya ni Bimbi, bawat ginawa niyang linyat mga lyrics sapagkat tila napaka-witty. Pinaka-paborito ko nga yung pre-battle interview niya versus J Black. Para lang siyang Redford na may pagkabentot, kaya nga the best yun, bro. Lalo na doon sa post-battle interview. Pukin ang ina yan, wala na. Hinagis ko na cellphone ko. Kala mo ata preskon mo. Tinasang standards, pati tingin sa sarili. Talagang hindot ka, yabang ang inuna, kaya sa uli siya'y nagsisi. Mukha tuloy tanga to. Sabi rin yun ng papa mo. Eh di ba isa kang pilosopong timawa? Nagrebat ka sana, Papa,
Ako mukha lang tanga. Ikaw, niloko mo si mama. Kaya nagrebelde, mala Crisostomo Ibarra. Magulo kasi pamilya nila. Ayaw niya kabanding. Kung mapapansin nyo, di niya pinopost mama at papa niyang magkasama. Paano? May something. Wow! Nung biglet ka pa, malimit kang nakila lola mo, di ba? Well, it's a fucking sign na ikay unwanted child. It's a fucking sign na ikay unwanted child. Kaya siya nabuo kasi yung mama niya nangangailangan ng 100. Sakto, papa niya, sa wallet may 105. Kaya tablado sa pamilya ng kanyang father side kasi baka magalit yung another wife. Wow! Tumigas ang ulo pala'y Counter-Strike. Sumusuway sa utos, walang proper guide. Buti pa ako, lumaki sa maayos sa pamilya. Okay naman kahit lumaki sa bahay na maraming restrictions. Di man ako nagkaroon ng PlayStation, meron naman kaming Encyclopedia Britannica 11th edition. Doon pa nung palalo na ako eh. Lumaki feeling black sheep may nais patunayan na muhay sa kanyang paraan na gusto. Sa kanilang tahanan, dumistansya, kalayaan sa pilitang nakamit ay labis niya ng naabuso. Buti na lamang at sa pagrarap natuton, nakatanggap ng palakpak at parangal kaya bayad ang kada laro mo. Nag-artista pa si Gago, naging mailap lang lalo, bihirang makadayo, kaya ang kanyang inay madalas manlumo. Ba't napaka-cold mo? Baka naman isa lang malaking kalokohan at yung mama mo di pala talaga masarap magluto. Wow! Kaya pala parang wala ka ng balak na magpakasal. Nice! You're playing it safe. Because every step you take, every move you make, you're too afraid to repeat your parents' mistakes. Masakit ba? Pasensya ka na sa aking adrenaline. Masyado ka pala feminine. Personal / style marking / character assassination king and everything. Ano lasa of your own medicine? Ano lasa of your own medicine, ha? Ano, kaya pa ba? Mga dala kong info detalyado, ginamitan ko pa lang stenograph. Kaya malabong may error yan, parang lesson plan. At higit sa lahat, meron pa. Alam niyo ba, ang kanila mga 5-0, ang kaso, ayaw niya nung ganong siste. Kaya nung tinanong ka lang yung teacher, ginusto mo maging rapper kasi kaso ayaw kanyang nakonsinte. Sa bandang uli, di ka pa rin pala nila nakumbinse. Kaya hanggang ngayon, di proud sa'yo papa mo. Ano, hindi? Maiya ka naman daw kasi, Christian Carlo. Si Christine Carla nga, nagpulis eh. Buti pa ako. Gusto ni Papa, maging pilot ako. Nagpagawa na nga ng helipad. Tapos nung sinabi kong, ayoko nga, putya pinatapon ako sa Amerika. Tangalan lamig dun eh. Kaya, kung ako sa'yo pistol, time. Nakakainis kay Bruce kasi puputol-putol yung mga sinasabi. Pati ako nasisira yung momentum. Tanginan to, may mga kinikwento kung anong nangyayari sa pamilya ko. Tangina, Bruce, ang tanga nun. Ako magre-rebat din, hindi ko papa yun. Tangina mo, ayaw mo pa sa Amerikang pangit ka kasi malamig, pangit ka. Tangina mo dito, init-init, naka-jacket ka. Bobo din to, putang ina to eh. Pero alam nyo ba, siya si Bruce. Real name niya, Patrick Moratilla. Lumaking walang magulang. Tiyahin na lang ang nagkalinga. Pero nakakalungkot na balita, biglang di ka na lang pinag-aral ng yung tita. Tinanong ka niya, anong pangarap mo? Sabi mo, gusto mo maging niga.
Sa mga event, nakabalaklava. Takip mo ka, mata lang kita. Pero hindi ka pa rin mukhang niga, mukha kang hip-hop na ninja. Tangina ninja, what? Di ba kaya nga nag-call center ka, hindi ba? Para yung mga pinractice mong accent, maibida. Nung first call niya sa trabaho, sinagot niya agad, dali-dali pa. Hi, thank you for calling. My name is Cruz. How can I help you? Maniga. Tingin na mo, niga-niga ka, Australia account nyo. Tingin mo, alam mo maangas. Mukha kang ignoranting prombi. Sobrang gangster mo, tawag mo sa TL mo, big homie. Snoop Dogg lang yung lifestyle. Puta ox yan, OG. Sapatos niya, doggy biscuits kasi sobrang pony. Pimpin daw sa streets. One call away sa mga shorty. Snoop Dogg, tas nang buburaot ng iPhone kay Mami Oni. Ano yun? Tangina. Ano nangyari sa'yo, maniga? Kala ko ba ikaw Snoop Dogg ng Manila? Si Snoop Dogg gusto gin and juice, siya gusto niya tequila. Di ba? Lyrics ng masarap na mami, sinisigaw niya pa ng todo. Tinerno pati outfit yung pambuburaot kumukombo. Kaya pala naka-all red, nagpapapansin dun sa toro. Mami Oni pa, putang ina mo. Laban niya kay Cripply, piniplex ultimate price tag ng damit niya galing Tate. $16.99 lang naman yung pre. Kung yabangan mo kami. Kada round inaayos pa, sobrang di mapakali. Pati etiketa, piniflex. Tag life daw kasi. Tag life. Tangina nito, tapos Versace daw brand niya. Nasaan proofs? Sige, prove it. Tangina, nagpe-flex ka nang wala sa'yo. Ultimo brief mo nga, may punit. $1,000 outfit, wala nang ang career tumbuset. Damit mo, may Medusa logo, tapos ikaw wala kang movement. Diba? Kasi suddenly, sa prime ng mga sinasalihan mong grupo, tinanggal ka. What a fucking tragedy. Mula Riot, Crazy Pam hanggang Blind Rhyme, na i-announce yun publicly. Tas sasabihin mo, aristocrat ka dito? Malabo mo yun mangyari, G. Wala kang ang mai-consider na royal family. Diba? Nawalan ng racket, tumandang punong-puno ng galit. Gamutin mo yan, Frus nako. Ikaw ang #1 hater ni Price Tag at ang iyong rason, Frus ano? Dahil bro ka, habang siya kumikita sa pag-gangsta-gangsta, talagang yung inggit manunuot sa'yo. Ika nga nila, nakadepende yung pag-ayaw mo sa price tag sa laman ng bulsa mo. Diba? Disclaimer lang ha, di ako mayaman. Pero di din ako katulad mong bida-bida na nang mamaliit na mga baguang MC sa tuwing pakiramdam mo ahead ka, na para lang maboost yung ego na nga hamak ng katayuan ng iba o anong pakiramdam na sa'yo ko ginagawa yung mga ginagawa mo sa kanila. Paalala ko lang ha, wala ka pang napapatunayan dito, Cruz. Huwag kang mapanita. Tangina kung manumbat ang putang ina, kala mo binuwat niya yung liga mag-isa. Eh kahit nga itong main event battle, hindi mo deserve. Sadyang wala na lang iba. Oo, binigyan kita ng pagkakataon, durugin ako. Pero di ko sinabi nga, hayaan lang kita. Maganda yung pinakita ni Pistolero. Sa tingin ko, mas dynamic na naman siya. Mas maganda yung intention niya, mas direkta. Kay Frus naman, paputol-putol, kaya yung momentum nawawala. So, nakuha na naman ni Pistolero yung second round. Yung third round, bonus na lang. Tangina talaga nito. Ang bobo ngayon. Ano $16? Tangina mo $30 yon. Yo, sa battle rap, this is it. Ang yung pinakahihintay na pagtigil sign. But it's up to you if you wanna keep it tight. Basta I'm here with my winning rhymes. Minsan, even I have evil side. Minsan I am feeling kind. Magbasa ka ng Bible, tol. Sabi doon ni Apostle Paul, we must be actively killing pride. This field ay di sa clown ng civil rights and it seems like you're just a weeping child. Tangin mo!
homicide. At pukin ang ina, bakit mo dinidis yung Donggalo? May nalalaman ka pang disclaimer? Eh halatang halata namang binabastos mo. Si kuya, ha? Now you're in real danger. At least si kuya, hitmaker, from rags to riches. Eh ikaw na cloud chaser, mga rap mo hitless. At saka ba't mo ba sila pinapakailaman? Focus on your achievements. Dahil may pera pag nakabaliktad ang watawat, pare mind your own business. Tsaka wala ka namang street cred. Sa streets, isa ka lang rag-rat. Sa streets, isa ka lang rag-rat. Sa streets, isa ka lang rag-rat. Sige na, champion ka na. Sa isa buhay, sunugan, kumugan, and whatnot. Kaya ba tumira ka sa Donggalo? Kasi kala mo jackpot? Tanga-tanga, dalawa lang kahahantungan mo. Blood clot o mugshot. Yari ka namin, di mo ako gayahin. Ang tanging nais ko na lamang ay one love. Kaya homie, take it from me. Been there, done that. Takina tayo. Tangina mo, gusto mo one love? Tangina mo na nakaraan mo ng laban, pinapaliwanag mo pa yung gang at kung ano yung kahalagahan. Importante daw sumali ng gang kasi di nyo kakayanin kapag marami kayong kalaban. Okay lang, ina mo, ilang taon na lang, 40 ka na, marami ka pa din kalaban. Mukha ka kasing snatcher, kaya madalas ka mataong bayan. Okay lang, inam to. Pansin nyo ba si Bruce pag nakakanting yung ego? Kung di siya magyayaya ng suntukan, bigla-bigla yan magbabanta, hindi ka na makakatungtong sa binangonan. Okay nang ina mo, logi tourism sa'yo. Di ba kasi kung kaaway mo ako, tol, pupunta ako sa binangonan dahil marami itong mga holy places, mga simbahan, mga shrine, mga lugar na banal. So ano gagawin mo, Bruce? Nambubugbog ka na mga kakatapos lang magdasal? Ganyan ka na ba katapang, Frank? Maawa ka naman, par. Mga nakakaaway mo, tinatanggalan mo ng karapatang mamasyal. Totoo rin yun na. Maganda yung sinasabi ni Pistolero. May mga Pilipino na akala mo pag-aari nila yung mga lugar-lugar na ginagaya ninyo yung Amerika, yung mga hood-hood. Guys. May mga tao, hayaan nyo ng mga tao na bumusita sa lugar ninyo para kahit paano. Isipin ninyo, gusto nyo ba na isipin ng lugar ninyo na nakakatakot o gusto ninyo na marami bumibisita sa inyo? Kasi masaya yung lugar ninyo. Yung difference, guys, di ba? Huwag niyong ipagmalaki na nakakatakot yung lugar nyo. Dapat ipakita ninyo na payapa yung lugar ninyo para maraming pumunta. Di ba? Mga tao, chicks, kahit mga artista pwedeng pumunta pag alam nilang safe sila. Di ba? Tuloy natin. Ay, nasa gutong gangsta for life pa din eh. Ang ina mo, tuwan-tuwa ka pa pag may riot sa inyo. Yung bote ng coke, sinisimot niya muna bago niya Kaya paano kami maniniwala na tunay kang gangsta na laging bit-bit kargada? Eh sa hirap mong hayop ka, di mo nga afford miskibala. Pumupulak daw sa hood ng kaaway kahit wala siyang kasama. Dumadrive-by pa eh kahit nga pang drive-thru wala ka. Kaya, kasi high value battle rapper / hustler. Sa street yan daw yung hugis niya. Eh halos hindi ka na nga pinapansin ditong tolongges ka. High value tapos rectangyero yung kisamin yung poser ka. Practical ka din eh, no? Bahay na oven pa. Naging most wanted daw siya sa binangonan. Yan yung malimit niyang kwento. Gago, di ka mainit sa pulis. Mainit lang sa inyo. Ang ko nagkwento ng mga gangstera niya, kala mo si Big Smoke. Ang dami mong iniwasang kaaway, tapos papatay sa'yo, heat stroke. Tangin lang to sa battle, living the life. Wala kang maloloko sa amin, Cruz.
Tigilan mo na yung fake flexing, ubarin mo na yung muscle suit. Imbis umasta kang pag-gangsta-gangsta, maghanap ka ng maayos na livelihood. Ang tagal mong di inisip yung future, tas sasabihin mo, life is good. Di ba? Alam niya, tangina niya, hindi ka pa rin gumagraduate sa mga ganyang galawan. Ikaw na lang yung naiwanan dun sa kanto, baka di mo pa namamalayan. Kung dati, Brad, Tol, kumpadre, naging kuya na ang kadikit ng iyong ngalan at pabata na ng pabata yung mga kasama mo sa tambayan. Alam mo ba ganyan? Kasi kahit siya mapadpad, binabastos siya ng lumus-lubusan. Buong buhay mo, homeboy ka lang na inuutos-utusan. Bataan, batukan, kumbaga sa pila ikaw yung kaduluduluhan, kaya tumatanda kang nanlilimos ng respeto at ang tanging goal ay katakutan. Tangina, tinake for granted mo lang yung gang para sa personal mong kapakanan. Yung mga katulad mo ang dahilan kung bakit yung mga samahan humahantong sa karahasan. Ride or die daw siya para sa gang. Mananatiling palaban. Kung sa bagay, pag wala ka talagang pinapahalagahan, sobrang dali maging ganyan. Yep. Diba? May facts dun, ha? Babababars! Facts! Kasi sa totoo lang, yung mga tao na walang mawawala sa kanila, they're doing everything. Kasi walang mawawala sa kanila. Isa parang ginagawa na lang nila lahat ng katarantaduhan. Kasi hindi nila makita yung purpose nila. Ang purpose ng mga lalaki, una nyong isipin ay magtrabaho. Yun na lang muna isipin ninyo. Huwag na kayo muna maghanap ng ibang purpose. Magtrabaho muna kayo. Aside from pagtatrabaho, kumita ng pera. Huwag na muna kayo maghanap ng ibang purpose. Sabihin nyo naman sa isa, sabi ni Sir Plan, ang purpose muna ng mga lalaki, magtrabaho. After nyo makakawa yung trabaho, mag-ipon. Mag-gym kayo. Pagandahin ninyo yung katawan ninyo, pagandahin ninyo yung personalidad ninyo. Tapos, when you look good, you will feel good. At lahat ng gusto ninyo, darating na lang sa inyo pag nag-focus kayo sa sarili ninyo ng konti. Siya ang most consistent battle rapper mula sa Hip Hop and Stevie, tama? Pero para sa akin, di lang yun sa tugma o letra. Pati sa lifestyle, toxic mong agenda, hindi ka pa din kumakalma, repa. Napanood namin yung Fruitsman Show kung paano umikot-ikot sa eksena. Buong buhay mo, nakakulong ka lang sa iisang sistema. Di ba? Sa ganyang katinulak na mga nabuo mong galit at panibugho, kung di mo kayang lunukin, yung mapait na katotohanan, lunukin mo ng buo. Manalo o matalo, paangat ako. At yun ang totoo habang minamasdan kung paano lumiit yung mundo mo. Mahina yung ending ni Pistolero pero nakuha niya pa rin yung third round. Pero bonus na lang sa akin yun, nakuha na ni Pistolero yung first and second round. So sa tingin ko, nanalo na rito si Pistolero. Gubat 14, Pistolero versus Bruce. Mag-iayos pang beses para sa kanilang pareho. At mag-iayos pang beses para sa sarili niyo lahat sa buong event natin sa pagsama niyo dito. Ang boto ng Urado, 5-0, mag-iay para kay Pistolero. Shoutout Bruce. Yo, maraming salamat. Maraming shoutout pala sa Crown Manila, All is Well, Saint Clothing, Silence, Papa Carl's Clothing, at marami pang iba. Shoutout sa inyo. Hey! Ganun na pala, maraming salamat guys kung nagustuhan yung reaction video na yun. Hindi na masyado nagsalita guys kasi para maliit yung video pero 43 minutes pa rin siya. Ganun pa man guys. Maraming salamat kung nagustuhan niyo siya. I-like niyo, i-share niyo, mag-comment na rin kayo. Kung hindi naman, okay lang naman. Wala tayong magagawa doon. Galingan niyo sa lahat ng bagay na gusto niyo gawin sa buhay niyo, sa pamilya, mga kaibigan niyo, mga tao na kapaligid sa inyo. At higit sa lahat, good sa kayo palagi. Plan motive nga pala ng Good Boy Pro. Ingat kayo lahat dyan. Kita-kita tayo sa susunod na video. Peace out.